Thank you, Blessed Builder. Thank you for my new home. Thank you. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, magandang balita. Natapos na po natin yung project po natin sa Hacienda Highview dito po sa May Magalang. If nakasubaybay po kayo sa ating channel, yung pong project po natin na ito, it's a retirement house po ng client po natin from USA, si Ma'am Vivian. Yan, binabati po natin si Ma'am Vivian. Hello po. At ngayong araw po ito, ipapakita po natin yung full house tour. Actually, na-turnover na po ito 2 weeks ago, pero ngayon lang po natin ipapakita. Samahan niyo po kami mga ka-Blessed para ipakita po natin yung ating project dito po sa May Magalang area. At before po tayo magsimula, nais ko lang pong i-share napakagandang verse sa Job chapter 36 verse 11, or Job chapter 36 verse 11. Sabi po dito, if they obey God and serve Him, they live out their lives in peace and prosperity. Kung gusto po natin magkaroon ng buhay na mapayapa at masagana, ang sabi po dito, we have to obey God and serve Him. Yun daw po yung sikreto. Ayan mga ka-Blessed, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan, at meron po tayong bagong project na inopen sa Magalang area. Yan, last week po nakapag-start na po tayo ng layout dito. Ngayon po tinatayo na po yung mga poste po natin. Location po niya sa may Highview Hacienda subdivision. May nagawa na po tayong project before dito. Yan, i-flash. Yan yung ginawa po natin bahay before. And kung gusto niyo pong i-check, yung pong house tour po natin, pwede niyo pong i-check sa YouTube channel po natin. So ngayon po may pangalawang project po tayo dito. Yung pong gagawin po natin dito, it's a 2-story house. At the moment, okay na po yung mga columns natin, yung footing, yung grade beam po natin. So nasa asintahan na po tayo. So check po natin yung progress at the moment. Nandito po tayo sa pinakaharapan po ng bahay. Ito po yung pinaka right side wall po ng bahay. Tapos meron po tayong setback po dito sa 1.5 yung setback po natin sa portion po na to. Tapos nasa 3 meters po yung setback po natin dito sa harapan. Hindi pa po ganang kita yung view, pero at the moment medyo na-visualize na po natin kung paano yung magiging itsura po ng bahay since may mga canopies na. Ayan, dito po tayo sa ibaba. Ayan, naglagay po tayo ng canopy dito sa front, tapos nagpunta po siya dito sa may side po ng bahay. Tapos meron din po tayong canopy sa portion po na to. Meron po tayong malaking fixed window po dito. Ayan, fixed window po yun dito. Ayan, malaking window. Tapos may window po tayo dito, another window. Ayan, tapos ito pong portion na to, bedrooms po yan, itong dalawa. Akit po tayo mamaya para makita niyo po yung progress sa loob. Tapos punta po ako dito sa may right side po. Right side ko po. Ayan, itong portion po na to, sala. Tapos sa itaas, family area. So open po yung taas niyan. Chat po natin mamaya. And then sa gilid, meron po tayong balcony dito. Balcony. Tapos sa ibaba po, dirty kitchen. Extension po ng kitchen po natin. Kitang-kita na rin po yung view po ng bahay dito. Since natapos na po yung roofing po natin. Yan, so ganito po yung view po ng bahay. Nandito po tayo sa harapan. Itong sa may right side po natin, ongoing po yung plastering. Tapos sa may portion po na to, itong wall po na to, tsaka yung wall dito sa may ibaba. Ayan, maglalagay po tayo ng groove line po dyan para magkaroon po ng accent po yung portion po na yan. Nakapag plaster na po dito at nag-start na po yung pagta-tiles. Ito po yung bakod po natin dito sa
sa may side tsaka po sa front. Yan na asendahan na po. Saka yung mga windows po nakantuhan na. Check po natin dito sa may gilid. Sa gilid po naglagay po tayo ng groove lines po dito. Kina-request po ng client po natin. Mga ka-blessed, ito na po yung pinakahihintay po nating full house tour sa ating project dito po sa Hacienda Highview sa May Magalang. Alam ko excited na kayo mga ka-blessed para makita itong project natin na ito. This is a retirement home ng ating client from USA, kay Ma'am Vivian. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa Blessed Builders. And mga ka-blessed, before tayo mag-start, I just want to inform you kung gaano po kalaki yung lupa na tinayuan po natin. This is a 120 square meter lot. Ito pong frontage po niya na makikita po natin, this is 10 meters wide, 10 meters, and then yung side po natin nasa 12 meters po yung dimension po natin. So mangyari po, pupunta po ako sa loob ng bahay para makita po yung spacing and then yung full details po ng bahay and buong house features after po natin ibibigay yung details. Kung makita po natin, wala po tayong pedestrian gate sa side po ng bahay. Pedestrian gate po natin is naka-incorporate po siya sa ating main gate. And yung main gate po natin, this is a automated sliding gate na in-upgrade po ng client po natin. So dito po muna tayo papasok para makita niyo po yung spacing po natin sa kanyang garahe. Ito po yung space po natin sa ating garahe. This is a one-car parking. Yun po yung nilagay po natin dito since very limited lamang po yung space po natin sa bahay po na ito. Kaya one-car parking lang po yung nilagay po natin. From our parking space mga ka-blessed, we still have enough space dito po sa may frontage natin. Ito po yung gagawing garden po ng client po natin. And may makita po tayong kulay yellow no, na iron dito, iron stand. Lalagyan po ng halaman to ng client po natin. Special request po niya, kaya kulay yellow din po. So from our frontage, meron din po tayong access dito papunta po sa ating service area. Ito po yung space po natin papunta po sa ating service area. Mamaya pa papakita po natin kung ano po yung meron sa ating service area. For the meantime, balik po muna tayo sa garahe para makita po natin yung pinaka main door po natin. Ito po yung main door po natin and meron pa po tayong extra space po dito for gardening. Kaya meron po tayong plant box na nilagay po dito. Sige po mga ka-blessed, pumasok po tayo sa ating yellow main door. Na sa ganun makita po natin yung pinaka-interior po ng bahay. Pagpasok po natin, yung makikita po natin, yung pong sala or yung living area po natin because this is a open concept na layout yung ginawa po natin dito since hindi po ganun kalawang space natin. Ito po yung best option para po mas lumuwang po yung bahay. I-switch ko lamang po yung view ng camera para makita nyo po kung ano po yung full view ng bahay pagpasok po natin sa main door. From our main door, itong buong area po na to na nakikita po natin, this will be our living area. Yan, very ample po yung space, napakaluwang pong tignan pagpasok since open concept po tayo. From our living area, which is nandito po sa may left side ko, itong area po na to, this will be our dining area. And then from our dining area, papunta po tayo sa ating formal kitchen, which is nandito lang po siya. So magkatabi lang po sila. Meron lang po tayong nilagay na tubular partition po dito para po magkaroon po ng partition or division yung ating dining area at yung ating formal kitchen. Ito po yung pinaka-sink po natin, yung lutuan, and then meron po tayong powder room dito po sa portion po na ito. Pakita ko po sa inyo. Ayan, meron po tayong konting space po dito na utilize po natin para magkaroon po rin po tayo ng powder room area. And then on my side po, this is a understair storage. Mamaya ako na po ipapakita po sa inyo. For the meantime, proceed po muna tayo sa ating service area. From our formal kitchen, ito po yung space po natin sa ating service area. Ito portion po na to para po sa dryer, sa washer. And then sa area po na to, meron po tayong letter L na kitchen para magkaroon pa rin po sila ng lutuan. If heavy cooking po yung gagawin po sa bahay, pwede pong dito na lang po lutuin. And then meron din po tayong kitchen sink sa portion po na to. From our service area, kamukha po ng nasabi po namin kanina, this is a retirement home. Kaya yung pong pinaka-master's bedroom nilagay po natin sa ground floor. Andito lang po siya, malapit lang po sa main door. Pasok po tayo para makita po natin yung pinaka-master's bedroom po natin. Tayo lang po ako para makita yung space sa portion po na to. And then, switch ko po yung camera para makita nyo po yung mga cabinets na nilagay po natin dito.
Ito po yung view po natin pagpasok po natin sa pintuan ng ating master's bedroom. Meron po tayong mga cabinets po dito, pina-include na po ng client. And then on this side, ito po yung pinaka-master's bathroom. And mga ka-blessed, ito po yung space po natin. Mamaya ako na po ibibigay yung full details ng dimension po ng mga bathrooms po natin and ng mga rooms. For the meantime, tayo lang po ako dito para makita po yung spacing po natin. From our master's bedroom, mga ka-blessed, punta na po tayo sa second floor para makita po yung mga rooms po doon. Pag akyat po natin sa ating second floor, makita po natin yung ample space dito po sa area po na ito. This will be their family area. Request po ng client po natin. And on this side po, nandito po yung pinaka banyo po ng second floor. Pasok lang po ako para makita po yung space. Yan, so ito po yung pinaka banyo po dito po sa second floor. And then dito po sa left side, meron po tayong mini balcony na nirequest din po ng client po natin. Yan, punta po ako dito para makita po natin yung spacing natin. And yung full details po, mamaya ako na po ipapakita. From our balcony, mga ka-blessed, proceed naman po tayo sa mga rooms para makita po natin yung spacing. Yan, ito po para sa mga guest or kung may bisita po yung client po natin, at least meron po tayong space or meron po tayong room dito po sa may second floor. Ito po yung spacing po natin para makita po ninyo. And then meron na po tayong built-in cabinet na ni-request po ng client po natin. Ito po siya. Sinama na po sa package. From this bedroom, mga ka-blessed, magkatabi lang po sila. Meron po tayong another bedroom po dito. Ayan, so ito po yung pinaka space po natin. And same po sa kabilang room, meron din po tayong cabinet po dito na nilagay po natin. Built-in na po siya, na-request po ng mga client po natin. Switch ko naman po yung camera para makita niyo po siya. Ito po yung cabinet na nilagay po natin dito para at least kung may bisita po yung client po natin, yan, wala na po tayong problema sa storage po ng mga gamit po nila. Mga ka-blessed, ngayon naman po house tour po tayo gamit po yung camera. Tapos explain ko po in full details yung mga materials na ginamit po natin sa ating project, pati po yung mga design na nilagay po natin. So mag-start po tayo sa pinaka-frontage po ng bahay. Kung makita po natin, gumamit po tayo ng mga earth colors, brown, gray, white. Sa pinaka-bahay, yung mga ginamit po natin, seal gray, yun po yung darker shade of gray sa may itaas. Yung portion po natin sa itaas, seal gray po yan. Tapos yung wall po natin, smoke gray yung ginamit po natin. Tapos yung mga window glass po natin, reflective blue, yun po yung request ng client po natin. Tapos yung mga framing po natin, powder coated naman po siya na kulay dark gray. Tapos sa may side po na to, naglagay po tayo ng accent. Naglagay po tayo ng mga white groove sa wall po na to. Papansinin po natin may mga white groove po tayo. From itaas po yan, papunta sa ibaba. And then sa side po natin, yan po yung pinaka balcony po natin. At yung pinaka frontage po natin, pinaka harapan po ng bahay o yung bakod po natin, usual na ginagamit po natin is concrete tiles at saka iron grills. Pero yung dito po, request ng client po natin, decorative blocks yung ginamit po natin para po yung pasok po ng hangin, continuous pa rin po since may mga butas-butas po siya. Ayan, decorative blocks yung pinakaharapan. Tapos yung sa baba naman po, gumamit po tayo ng mga wood tile na kulay gray. Yan, wood tile na kulay gray. Tapos sa ating gate, yan, vertical tubular po yung mga ginamit po natin. 1 by 1 po yung sukat. Yan po yung request ng client po natin. Incorporated yung pinaka pedestrian gate, pero sliding gate po yan, automated sliding gate. And then yung spandrel po natin, kulay wood grain. Yan, pati po yung dito, kulay wood grain din. Tapos naglagay po tayo ng tiles po dito, tile accent. Para magkaroon po ng accent yung pinaka-frontage po ng bahay.
Check po natin yung loob. So ito po yung pinaka-garahe niyan. One car parking. Yan, tamang-tama lang po, no? Para po ma-maximize po natin yung space po ng bahay, ng lot, since 120 square meters lamang po yung sukat po niya. Yan, meron po tayong space po dito. Yung setback po natin for garden. And then sa area po na to, may setback din sa frontage, garden din po. At itong kulay yellow po na to, na tubular na tinayo po natin dito, sabitan po yan ng mga halaman ng client po natin, mga hanging plants. Tapos ito po yung access po natin papunta sa ating service area. Yan, nilagay po natin dyan tubular, tapos nilagay po natin screen door para yung pasok po ng hangin continuous pa rin, pero yung mga langaw hindi po makapasok since meron po tayong mapinong screen na nilagay po natin dyan. Tapos yung mga windows po natin, yan, reflective. Tapos yung awning po natin na nabubuksan sa may taas po siya. Tapos din po natin, napakarami po nating window sa may pinakaharapan. Yan, parang natural light po. Yan, madali po pumasok sa bahay. And naglagay din po tayo ng mga glass window po dito. Yan, decorative glass window na request po ng client po natin. Yan. Tapos ito po yung pinaka main door po natin. Yung main door po natin, this is a solid mahogany door na pininturahan po natin ng kulay dilaw or yellow. Yan o. Tapos may mga accent po tayong kulay black. Yan. Para magkaroon po ng design yung main door po natin. So pagpasok mga ka-blessed, at this moment, mas ma-appreciate nyo po yung spacing po natin yan. Ayan. So pagpasok, open concept lamang po. Yung pong ceiling po natin, very minimal. Flat ceiling po yung request po ng client po natin. Usual po kasi meron po tayong cove ceiling. Pero yung dito po, flat ceiling po all throughout the house yung request po ng client po natin. Sa tiles naman po, kulay white yung ginamit po natin na may mga haspi po. May mga design. Kulay puti. Buong bahay po sa ilalim or sa ground floor, kulay white po. Yung wall po natin, tinge of gray. At nag-upgrade po yung client po natin. Naglagay po siya ng baseboard na kahoy. Yan o. Kahoy po yung ginamit po natin na baseboard po dito. Usual po kasi kasama sa standard finish, painted lang po siya. Painted baseboard. Pero ito po, kahoy po yung ginamit po natin. At nagpa-request po siya ng mga kornisa. Yan, dito po. Sa gilid, sa may kisame, yan po yung na-request pong upgrade ng client po natin. Yung wall po natin, yan, tinge of gray po. Paikot, pati po sa itaas, tinge of gray. May baseboard po tayo dito. So, ito po yung pinakasala po natin. Yan, pakita ko po sa inyo. Yan, so maluwang po yung spacing po natin dito para po sa living area po natin. And then yung dining area, yan, nandito po siya. Dining area, ito po yung ilaw. And then another yellow door, papunta po sa service area. Tapos pakita ko na po sa inyo yung mga cabinets po natin dito. Makikita po natin, meron po tayong partition po dito. Yung po kasing lalagay po natin dito is refrigerator. Yan, refrigerator. Para po meron po tayong partition po dito. Naglagay po tayo ng tubular na kulay dark gray. Tapos, storage po ito. Yan, pantry storage or pantry cabinet. Dito po pwedeng ilagay yung mga goods ng client po natin. And then, another upgrade po na ginawa po ng client po natin is yung pong quartz. Yan, quartz po yung request po niyang countertop. Usual po na ginagamit po natin is regular tiles po. Pero ito po, ginamit po niya is quartz naman po. Yan, yung pa-letter L. Pero yung sa service area, regular tiles po, papakita po natin mamaya. Tapos yung mga cabinets po natin, high gloss na kulay puti. Yung napili po ng client po natin. Isa po ito sa mga pinakamahal na board compared po sa mga regular colored
a board na kulay gray or kulay brown, mas mahal po yung mga ganitong klase. Yan, makintab po siya. Papansin po natin yan, nagre-reflect po yung mga ilaw. Yan, nagre-reflect. Since high gloss po yung materials na ginamit po natin. Pati po dito, sa ibaba, high gloss din po siya. Yan, tapos yung stove, yung pong exhaust po natin, pinrovide po yan ng client. And yung backsplash po natin, napakaganda. Pinili rin po ng client po natin. Yan, parang mosaic or abstract po. Yung pong design po niya. Tapos mga ka-blessed, ito po palang faucet na client po natin, from US po ito. So sensor siya. So kung titingnan natin, meron po siyang sensor dito sa side. Tap siya, yan. Lalabas na yung tubig, tap ulit siya. Yan, hihinto na. Yan, social. Ayan, by tap na. So napaka-social. Galing po na ng US. Pinadala po ng client, yan, in-install po natin. Yan, pangyayamanin po. And another upgrade na ginawa po ng client natin mga ka-blessed ay yung mga switch po natin. Yan kulay dark gray din po. Usual po kasi kulay white, pero ito po, dark gray po yung ginamit po natin kulay. And then mga ka-blessed, yung pong space po natin dito, minaximize po natin. Meron po tayong understair storage. Yan. Ito po yung ilalim ng hagdan. At maluwang-luwang pa po siya. Para po sa mga walis. Yan, walis tingting, walis timbo. Mga dust pan po, pwede po ilagay dyan. Tapos ito mga ka-blessed, nakita po natin Capiz door. Yan, kung nakita niyo po yung previous vlogs po natin, gumamit po tayo ng Capiz door po dito. Yan request po ng client po natin. Special request. Yan. Papunta po sa ating powder room. Powder room lang po ito, wala po shower. Yan, tapos meron po tayong mga accessory. Nilagay po natin dito, binigay ng client natin. Tayo po yung nag-install. Tiles po natin dito. Yan, kulay dark gray po na textured tiles. Tapos white po yung wall po natin. And mga ka-blessed, yung pong mga faucet ng client po natin from US, galing US. Yan, censored po siya. Yan, kung sisindihan po natin, yan censored. Kung gusto maghugas, yan. Yan. Habang naghuhugas ka mga ka-blessed, yan pag inalis mo yung kamay mo, yan, hihinto na po siya. Yan censored po yung nilagay po ng client po natin dito. Yan social. Yan, tapos after dito mga ka-blessed, sa ating powder room, proceed po tayo sa ating service area. Meron po tayong sliding door po dito. Naglagay po tayong sliding door para ma-maximize po natin yung space po natin sa area na to. So slide po siya dito, and then pagpunta po natin dito, ito po yung ating service area. Naglagay po tayo ng letter L na sink. Tapos yung pong countertop po niya, ito po yung sinasabi ko, regular tiles lang po ito. Pamansin po natin, 60 by 60 na tiles po yung ginamit po natin. Pero yung mga design na nilagay po natin is parang natural stone po siya. Para maganda pa rin tignan, although regular tiles po siya. Yung po kasing sa loob, quartz po siya. Yan, ito po yung quartz. Yan, ito po yung quartz. Tapos ito po yung regular tiles na ginagamit natin sa countertop. Tapos laminated din po yung nilagay po natin dito ng mga cabinets. Tapos meron din po tayong faucet po dito, yung stove, and then yung pong wash area. Sa portion po na to, kaya meron po tayong faucet, may saksakan, meron din po tayong drain sa portion po na to. Yan, ito po yung access natin kanina mga ka-blessed from our front yard o yung frontage po ng bahay. And then ka-blessed, paglabas po sa ating service area, proceed po tayo sa ating master's bedroom.
Ito lang po siya. So, nilagay po natin siya sa ground floor. Yan, para po hindi na po umaakit sa itaas yung client po natin. Okay. So, ito po yung spacing po natin. Ito po yung pinaka cabinet po natin. Yan, sa ating master's bedroom. Meron po tayong vanity dito sa portion po na to. Tapos may mga storage po tayo dito. Yan, ito po yung mga regular board na sinasabi ko, kulay brown. Yan, regular board po yan. Pero mas mahal po yung sa kitchen, yung high gloss na kulay white. Tapos ito po yung ating banyo sa ating master's bedroom. Yan, tamang-tama lang po yung space. Meron po tayong cabinet dito, yung pong toilet po natin. And then, nagpalagay rin po ng bench yung client po natin, o upuan, sa portion po na to, sa shower area. Tapos, ginamit po natin tiles dito, 60 by 60, 60 by 60 rin po, na kulay white yun dito, industrial tiles po yun dito. Tapos, upgraded po yung mga shower po natin, piano type po mga ka-blessed. Yung mga shower po natin, pinipindot na lang po siya dito. Yan o. Tapos, ito kasama na to mga ka-blessed sa pinaka-cabinet po natin. Tapos mga ka-blessed, from our master's bedroom, which is nandito, paakyat naman po tayo sa second floor. And papakita ko lang ka-blessed, another upgrade na ginawa po ng client po natin is yung solid wood po, no? Na ginamit po natin sa hagdan or sa stair. Yan, solid wood. Yan, meron po tayong hand railing dito. Solid wood po yung hawakan, pero tubular po yung dito sa gilid. Tubular. Tapos yung dito po, solid wood po. Yung step po niya, pati po yung sidings po natin. Yan, yung sidings, pati po yung step po natin. Yan, puro solid mahogany wood po siya. Yan, nakit po tayo para makita po natin yung space po natin dito. Yan. So mga ka-blessed, ito po yung space na makikita po natin pag akyat po sa ating second floor, yung napakaluwang po na family area. At kung papansinin po natin mga ka-blessed, parang yung feel po ng second floor is parang American home. Kasi yung flooring na ginamit po natin mga ka-blessed, vinyl po ito, request po ng client po natin. At yung kulay po niya is parang dark wood na gray, yung shade po niya. Kaya yung parang vibe po niya is parang US. Since galing po ng US yung client po natin, probably ito po yung gusto po niyang nakikita, na-fulfill. Yan, parang US home po. And meron po siyang nilagay na ceiling fan sa area po na ito. So, ikot po ako para makita niyo po yung space kung nakaharap po tayo sa ating stair. So, yan po yung spacing po natin. Ito po yung balcony. Yan, check po natin. Yan, kung gusto magpahangin, yan, pwedeng tumambay po dito. Yan o. Yan po yung pinakaharapan ng bahay. Ito naman po yung side. Yan, tapos nakataas din po ito mga ka-blessed. 40 by 40 yung ginamit po natin. And then, naglagay po tayo ng polycarb roof sa area po na to. So, pagpasok po, yung makikita po natin is yung mga rooms natin. So, ito po yung unang room. So, same po, no? Yung flooring po natin dito magkakapareho po. And then, naka-baseboard din po tayo paikot. At saka, meron po tayong cornisa. Yan, sa buong area po ng bahay. Yan, so ito po yung view po natin with our cabinet. Yan, pinasama na po yung package ng ating cabinet. So, same din po sa room natin dito sa kabila. Yan, ganun din po. Mas maluwang nga lang po yung room na to. Mas mahaba po siya. Yan, so ito po yung pinaka-cabinet po natin.
Mga ka-blessed, maraming salamat po sa pagsama sa ating full house tour, sa ating project dito po sa Highview Hacienda, dito po sa May Magalang. Sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kalwalhatian, sa lahat po ng mga natapos po nating project. And if nagtatanong po kayo kung magkano po yung cost ng ating project, mag-message lamang po kayo sa ating FB page para ma-assess po namin kayo. Yung po kasing cost ng construction, magkakaiba po yan, depende po sa location, and depende po kung kailan nyo po siya ipapagawa. Again, maraming salamat po sa ating client, kay Ma'am Vivian, na nagtiwala po sa Blessed Builders, sa lahat po ng mga nagtrabaho dito po sa project po natin sa Highview. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo po ninyo, and sa lahat po ng sumusuporta sa Blessed Builders. Maraming salamat po, and thank you for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.